The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Brad Jeff, mabuhay ka! Welcome back. Good morning. Brad Ted, nabitin ako dun sa pinakamaganda. Kala ko, pinakamagandang lalaki. Fake news. Pinakamagandang bigote. Sa balat ng 1PH. Ayan. Alright. Brad Jeff, maganda umaga sa iyo. Thank you. At parang napaderma ka. Ang ganda ng kutis mo ngayong umaga. Ha? Oo nga, masyadong napaputi, Pastor, na sobrang kayatan ng pulbos. Hindi, ano lang yan, yung mga, remnant pa yan. Nagkasal kasi ako, Ted, kagabi. So hindi ka na naligo, Pastor? Yan na yung makeup mo kagabi. May nagkamali na naman? Hindi, joke lang. Ang ganda ng lugar na pinagkasalan ko. Sabi nga kay Chacha si DJ ang... Sino yung Cha? Sam YG, ang host. Sam YG, Oo. ang host. Saan kinasal? Ay, hindi ako kasama. Kasi tulog na ako nung pagka mga oras na ganyan, Pastor. Pero si Pastor nag-message nga sa akin kagabi na meron siyang in-officiate na wedding. Alright. Saan nga yun, Pastor? Sa Glass House. Sa Pasig. Daang Hari. Sa Pasig nga ba ito? Glass Garden yon, yung Glass House. Tagaytay. Sa Daang Hari. Lahat mali, Yung dating Fernwood siya. Ayan, okay. Alam mo yon? Alam mo yon, baby? Ang alam kong Fernwood sa Quezon City. Ako alam ko Tagaytay na Fernwoods. Sige. Pero ito na, Pastor. Sige. Eto, inaabangan ka na ng iyong mga tagasunod at nagbabalik na ang aking baby boy. Eto na, na-miss natin ang one day last Friday. Ang linaw ngayon ng HD ka ngayon kay baby boy. kagandahan lalaki mo, Brad Jeff. Kitang-kita niya ang pores mo. Oo, salamat na marami muli kila Dr. Imelda Veloso ng Asian Eye Institute at sa kanyang competent staff sa inyo pong Pag-alaga. pagiging tulay sa biyaya po ng paggagamot sa mata. Ayan. Asian Eye Institute. Salamat po na marami sa mga nagtulong-tulong para po mairaos natin ito. Kaya ngayon ako ay nakasuot ng ganito, mga 1 taon daw ito. Hindi. Pero bagay sa'yo, ha? Alam mo kung ano na lang kulang sa'yo dyan sa... 2 linggo. Ano mo na yan? Yung shades mo na iyan? Hindi to shades. Ano ba tawag dyan? Glasses? Goggles. Goggles ito. Hindi kasi ganyan yung goggles sa sinuot ng nanay ko eh. Ay, hindi ganito? Hindi ganyan. Mas makapal dyan pang welding. Hindi nga. Hindi ako nagloloko. Mas yung makapal. Hanggang yung kay mama, hanggang dito sa niya. Parang snorkel, pang snorkel. Pang snorkel. Yun. Pang yung snorkel. sa'yo kasi, yung suot mo, para ka lang yung sa firing. Ganyan, parang ganyan yung sinusuot, di ba? Pagka magpa-firing ka. Iba kasing Asian Eye Institute. Baka. Ayaw mo nung ganon? Yung goggles? Ha? Yung parang kang magsusnorkel. Gusto kita makitang ganon. Ine-expect ko nga kanina na yun ang suot mo. Hindi, ito lang binigay. Yan lang. Ito lang daw yun. Kaya siguro yan ang hanggang pagtulog. Oo, suot mo dapat. Hanggang pagtulog, ha? Hanggang pagligo. Hindi ka pwedeng maligo sa alam naman nila yan sa mga... Si Nanay Christy nga ang aking medical advisor sa usapin na ito. Hindi ka pwede maligo. Hindi ka pwede maligo. Pwede ka maligo. Huwag mo Katawan babasahin lang. ang mata mo. Oo. Di sasabayan ka namin ni Pastor, hindi rin kami maliligo. Sige. Oo. Okay, salamat Pastor. Hindi pa siya tapos. Okay. Eto na Pastor, inaabangan ka na nila. Oo nga, sige. Si Daddy Joe, kanina pa nakikinig saka si June Canlas. Sige, pagdasal natin nga pala, Brad, yung operasyon ni Christine sa Sabado. Sa Sabado. Amen. Batiin ko lang muna ng happy birthday, Ana Villarreal, sa iyong kaibigan na si Mavic at Anthony Lu. Kasama ko sa wedding yan kahapon. Pinag-uusapan po natin yung great men of faith sa Biblia. Maraming haba-haba po itong series na to. Sila po hindi magaling dahil sa sarili nilang kagalingan, kundi sila'y nakaangkla o talaga nakayapos kaya ang kanilang pananampalataya sa galing ng kanilang Diyos, kung sinong kanilang sinasamba. Ito yung tanong ko ngayon, yung naka-experience ka na ba ng injustice? Ay, alam mo yon, yung nabalagoong ka na ba? Nakaranas ka na ba na dahil maliit ka or mahirap ka, ng kawalang katarungan, kung baga. Ito po yung kwentong buhay ni Joseph, the Dreamer. Paborito natin tong kwento na to. Anak to ni Jacob. At pag-uusapan natin po yung kanyang pinagdaanan sa buhay. Pag tinignan mo to si Joseph Cha, pangalawa siya sa bunso sa 12 magkakapatid.
dahil paborito siya ng magulang niya, bad trip yung 10 niyang kuya sa kanya. Kabinalak siyang patayin. Ipa-fast forward ko lang po yung kwento dahil wala tayong time. So, instead na patayin siya, naisip nila, pagkakitaan na lang natin to, binenta bilang alipin. Nung nandun na nagsisilbi na sa isang bahay ng mayaman, inaccuse naman ng rape, hanggang nag-end up po, nakulong ng mahaba-habang panahon sa kulungan. And then again, pinaiksi ko lang yung mahabang kwento. Sa kulungan, nakilala niya yung kanang kamay ng hari na nakakulong na may kaso, pero nakalabas din at na-interpret niya eventually yung panaginip ng Pharaoh, which is the most powerful man in Egypt. To make the long story shorter, kinuha po siyang second in command nitong parao, yung Pharaoh. Siya po yung pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa balat ng planeta. Ito pong si Joseph. From a humble beginning, nakakulong, ngayon po, siya yung second in command. Anong gagawin mo kung ganun ka naka-powerful, Ted at Cha? Di ba? Parang you have all the power in the world, gantihan lahat ng balagoong sa'yo. Siguro una ko pupuntahan, yung pamilya ko na pinapatay niyo ako, binenta niyo ako. Siguro yung nag-accuse sa kanya ng rape, babalikan niya yun dahil mga Egyptians yon. Pero iba po talaga tong si Joseph. Ginawa lang niya itong kulin niya bilang lugod ng alagad ng Diyos. At ito po yung kanyang sinabi, nung nagkaroon ng chance yung 10 niyang kapatid ay nangihingi ng limos. Hindi siya nakilala dahil imukha na siyang Egyptian and all. Sa Genesis 50:20, 50 versikulo 20, sabi rito, totoong nagplano kayo ng masama sa akin. Pero pinlano na ng Diyos na magdulot iyo ng kabutihan na siyang nagligtas ng marami sa inyo ngayon sa taggutom. Si Joseph po, iba talaga. Sabi niya, ginawan niyo ako ng masama, pinagplanuhan niyo ako, pero yung Diyos ko mas malakas, mas maganda ang plano kesa sa inyo. At dahil sa ginawa niyo, ako ngayon ended up the second most powerful person in the planet. Hindi natin alam kung bakit ganyan ang matinding pananaw ni Joseph, pero ang alam ko lang po, pag binabasa ko ang Biblia, lagi pong prominent po na sa buhay ni Joseph, and God was with Joseph. Sa lahat po ng kahirapang pinagdaanan niya, ang Diyos po ay laging kasama si Joseph. Kaya po siguro kaya niya nasabi to, binalagoong niyo ako, ang Diyos ko mas malakas kaysa sa inyo. May plano siya para sa akin. Kaya po, sa mga nakikinig po ngayon nanonood, na parang feeling nyo, tama yung ginagawa nyo, pero parang feeling nyo nababalagoong kayo. Bakit kayo pa'y kinasuhan, tama ginagawa mo? Ba't ikaw pa'y babalagoong ngayon? Ikaw yung totoong asawa. Kapit lang po sa inyong pananampalataya. Ang Diyos po ay just at patuloy po niyang itatama ang mga maling ginawa sa inyo. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Patawarin niyo kami sa mga pagkakataon na kami ay nagsusukli rin ng kasamaan sa mga nagagawang kasamaan sa amin. So Lord, dinadalangin namin na baguhin niyo po ang aming pananaw tulad ni Joseph, Lord God, na meron siyang greater perspective at greater plan. So Panginoon, ngayong araw na to, sa mga tao nakakaranas ng injustice, despite sa paggawa ng tama, Lord, i-comfort mo sila na ikaw lamang ang Diyos who is just na nakakakita ng lahat, and eventually you will make things right. Dinadalangin din namin, Lord, si Christine na magkakaroon ng operasyon sa Sabado. I-provide mo lahat ng kanyang pangailangan at naway maging successful ang operasyon niya. At salamat sa mga nag-provide ng kanyang pangailangan para sa operasyon na to. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa magandang balitang hatid ni Brad Jeff Eliscopides. Salamat po sa segment na ito. Lord, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff at lahat po ng aming mga tagapakinig, lalo na po ang mga nagdarahop. Panginoon, kayo na pong bahala sa kanila at kayo na pong bahala sa kabutihang loob ng mga nagmamalasakit sa kapwa nang hindi man lang nagpapakilala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. So, Brad Jeff, salamat na marami. We'll catch you again tomorrow. And again, sa lahat din po ng mga nakikinig ngayon sa atin, ito po ang inaabangan na segment tulad nila Ma'am Marites Ferrer na at ng kanyang mister na si Jessie Ferrer. Marami pong salamat sa inyo and thank you so much sa inyo pong inspirasyon na binibigay po sa aming programa kasama si Brad Jeff Eliscopides. Brad? Yes, Brad Ted, maraming salamat po sa ating mga, again,
mga walang sawang Happy Anonymous. Ito po ang inyong Daily Brad. Again, congratulations nga pala kay Attorney Joven at Trixie, yung aking kinasal kahapon. God bless you. This is Pastor Jeff, your Daily Brad. Your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.